Dito po mga kaprobinsya, oh. Hinarbis na po yung mga natiram dito. Pero dyan, sinabihan ko po yung mga kasama natin na hindi lang harbisin yung andyan para may makain yung maliit nating kalabaw at saka baka. Napakadali lang tumubo sa mga natira natin kasi palagi umuulan. At pag makapahinga na to, yung may mga bakante doon, namatay yung ibang natir, ispirahan namin ng medisina tapos taniman ulit. Ispirahan lang para madali lang yung trabaho. Kasi pag mano-mano yung pagpatay sa damo, huwag tanggal, napakadali lang tumubo yung mga damo. Puntahan natin doon sa likuran kung ano yung itsura doon. Tapos may saging tayo doon na saba. Hindi ko alam kung pwede na bang kunin yon. I-check natin para hindi masayang. Dito po may latakan tayo. Yan po, gulang na. At meron pa dito. Pag mahinog yan, may makain naman yung alaga natin ang unggoy. Dito po, namatay na po yung tanim natin doon na napir. Kahit mukhang bagong tanim yung andito, pero namatay naman, oh. Hindi nakasurvive dahil siguro may kahoy dito sa gilid, may kawayan. Yan, talhong ba, talhong sa Bisaya pa. Napakabilis tumubo doon, oh. Puntahan natin. Dito po mga kaprobinsya, oh, na-harvest na po sa mga nakaraang linggo, pero napakadali lang sumibol dahil yan sa ulan. Tapos nilagyan ng kunting pataba. Pag maputol na yung araw, within 3 days sumibol na agad yung mga natin natin. Katulad dito, oh, parang kailan lang yan na-harvestan namin, pero ngayon pwede naman siyang harvestin. Pero ito mukhang makapahinga na to kasi next week simula na po sa pag-harvest ng tubo doon. Hindi na yan makuha. Papahingahin natin yan. Hindi po maganda yung resulta dito, oh, sa bago natin tanim ng napir. Buhangin to, yun siguro ang dahilan. Yan, pangit yung resulta. Yan po, may saging naman, oh, pero hindi pa gulang, kulang pa. Diyan po nag-harvest yung mga kasama natin, yung bagong tanim, pero yung andon hindi pa nila hinarvest. Advantage po mga kaprobinsya, basta marami tayong tanim na napir. Meron pa doon sa inupahan natin na area, dahil marami yung alaga natin, kulang pa rin yung ating mga napir dito. Yun po ang saging na sasabi natin, oh. Kulang pa yan, kulang pa sa araw. Mga next week siguro pwede na yan putulin. Yung talim natin dito na napier, puro po sila mga giant napier or napier pakchong. Maganda po sila itanim kasi mabilis lang tumubo basta palaging umuulan at saka pag malagyan din natin ng pataba. Yung andito
halo-halo po. May native, may Napier Pakchong. Kasi yung nagtanim tayo dito, kinulang tayo sa similya ng ating giant na Napier. Kaya halo-halo lang yung tinanim natin. May native, may Pakchong. Yung indigo fira natin, oh. Yung indigo fira, napakadali lang mabuhay. Survival po sila, parang ipil-ipil lang. Kahit may mga damo, mabuhay pa rin sila. Hindi sila madaling mamatay. Uy, mahilog ng mga kaprobinsya, oh. Ipaputol natin yan sa ating mga kasama ngayon. Buti lang hindi kinain ng paniki. Hindi natin kayang mag-isang putulin. Karet lang yung dala natin. Baka pag matumba, mahulog pa doon. Pati tayo, gumulong pa doon sa ibaba. Dati po, nakakatakot yung area natin dito. Kasi masukal po yung area natin dito. Maraming mga damo, mga baging. Nakakatakot, baka may sawa ba. Katulad dyan, oh. May butas. Ligado tayo dyan. Dito po mga native lang yung malapit namin dito. Yung kasama pa natin dito na si Eric, yung tanim dati. Natarik. Nihingal tayo. Si Jay naghihintay pa ng pagkain. Si Brod po yung naka-assign sa kanya. Dito po medyo pangit yung lupa dito. Tingnan niyo po yung Napier namin dyan, kahit nilagyan din na yan ng pataba, parang dilaw pa rin yung kulay, hindi katulad dito. Tapos Napier Pakchong po yan, yung dito native. Yung maliit natin kalabaw, oh, kain lang siya ng kain. Saan kaya yung baka natin? May saging pa kami dito mga kaprobinsya, oh. Pero okay lang yan kasi pwede natin yung i-check araw-araw. Hindi katulad dun sa kabila. Dalawa po sila. Doon pa doon, oh. Nakatulong po yung mga saging natin dito. Kahit nasa gilid lang, nakatulong po sila sa ating mga alaga. Kasi saging po yung pinakain natin nung naubos yung mga Napier natin, yung mga banana trunks. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin pinaharvest yung ating mga mag-aagwa dito, para makapagbigay din sila ng shade sa ating kulungan ng baka, para hindi masyadong mainit. At effective naman po yung ginawa natin. Tapos pag may mga tao dun sa labas sa kabilang area, hindi masyadong makita yung baka natin. Yan po, kainan tayo sa ating mga alaga. Nahurap daw ang iyang kupramel. Minsan po yung mga baka, mga kaprobinsya, para magsawa din sila sa kupramil. Pag marami din kumpay, minsan apaka lang din or hindi ubusin. Pero pag may mga edad na, napakalakas nilang kumain. Pero pag mga maliit pa lang, kayo. Naghanan niyang kumpay dong, anong ka Junior Pugi dong? Pulugahin natin ulit ito si Junior Pugi, baka hindi siya hiyang sa tinulugan natin sa kanya na balbasin. Vegetable yung gamitin natin. Gahe ka lang doon. Yaya yung karot.
Yayay. Yayay siya mga kaprobinsya. Isa naman. Lubot na ito, i-vitamin ko natin. Isip mo na itong vitamin dito magamit. Ito nga. Buah. Kailangan natin ng vitamins. Doon sa likuran natin sirahan. Vitamins. Yung may sabi ah. Pero 1 ml mo itong magmay. Masipa ta ba? Di siya kapatid na to, ano eh? Safety tayo. Hindi tayo masipa. Sulit din may tindagom medyo. Isa daw. Ano na po nga po. Pwede mo tayo. Tali. Dali lang yan. Success. Paminsan-minsan lang kami nagbigay ng vitamins sa ating mga alaga mga kaprobinsya. Magbigay lang kami ng vitamins ko, medyo maliit pa lang sila. Pero pag mga malalaki na, katulad sa ating mga baka dyan na lalaki, sila si Limer, basta malakas silang kumain, hindi na namin sila binigyan ng vitamins at saka hindi na kami nagpurga sa kanila. Kasi pag palagi natin silang purgahin, palagi silang masaktan, ang mangyayari po maging mailap po sila, maging matapang yung baka. Okay lang pag maliit pa lang. Yung isa nating kalabaw dyan, hindi pa namin napurga kasi mahirap yung hulihin. Kung sakaling purgahin namin yan, kailangan na may puno ng niyog na mapagdalian kasi malakas na yun, mailap, wala pa siyang tali. Kailangan namin pagtulungan para mapurga natin siya. Itong si Queen ay purgahin din natin siya sa sunod ng mga linggo. Malapit na itong mga anak. Ang style namin dito, basta malapit ng mga anak, mga kaprobinsya, pinurga namin. Papansin po natin sa ating mga baka dito, basta malapit na silang mga anak, parang lumiit yung kanila. Hindi katulad pag nasa mga 6 na buwan pa lang or 5, pag ganun yung tiyan, oh.
Yan ko ba? Tingnan natin kung ano yung itsura sa anak ni Quinay, kung sakaling mga anak siya. Bati si Bitang. Next week, dalhin din namin dito si Bitang para mamonitor natin. At sana wala na ulan para hindi masyadong maputik yung ira namin. Yung ating Red Brahman, oh. Napakabait mga kaprobinsya. Dito po siya, nakaharang sa daan. Makawat pa pag may magnanakaw na magka-interesado sa kanya. Kasi magpahimas lang. At hindi pa umalis, kahit paalisin pa namin dito kasi dito siya sa daan nakaharang. Minsan may dumaan dito na kalabaw, yung kalabaw sa aming bahay doon, may dalang karosa. Nakaharang siya dito. Wala pa siyang sungay. Pag wala ako dito mga kaprobinsya, ito lang yung iniisip ko palagi. Yung ating mga alaga. Ikas pa ka? Huwag kang shampoo di ay? Tawag. Tawon. Tawon ang baka. Katiting na ka? Katiting na pa? Wala pa? Let's go be. Tanda kaya na mo na eh. May mga good news mga kaprobinsya. Ngayon, may bad news naman tayo tungkol sa ating mga alaga. Kanina lang, bago ako bumaba sa kubo, nung tinanan ko yung cellphone ko, may natanggap po tayo na chat galing ni Pari. Yung kalabaw natin doon na inalagaan niya na buntis, manak na sana ngayong December, nakunan. So sayang mga kaprobinsya, no? Kasi ilang buwan po natin hinihintay yung baka natin. Yan po ang iniisip ko dati sa ating baka na si Batang. Ilang buwan po natin siya hinihintay, ilang buwan po natin inalagaan. Nung pinaiay natin, unang araw pa lang ng pag-iay sa ating baka, pumasok agad sa isip ko na napakalayo pa yung 9 na buwan. Tapos nung nagkasakit siya, kinabahan ako ng husto kasi grabe ang tagal kong paghintay sa kanya, tapos nagkasakit pa siya, baka makunan lang. Ganun yung nasa isip ko. Katulad din sa ating alaga na nilagaan ni Paridon na kalabaw. Expected po namin na mga anak this coming December. Pero nagchat siya sa akin na nakunan daw yung kalabaw doon. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Baka nabilad sa araw. Basta may picture siya na pinasa sa akin. Hindi ko lang na-open kasi wala pong signal dito. Mahina po yung signal. Pero natanggap ko lang yung message niya na sabi niya yung kalabaw namin nakuna. So sayang mga kaprobinsya. Ganun ko ang realidad. Minsan kahit napaka-excited pa natin na mga anak yung alaga natin, hindi natin maiwasan na may mga negative na mangyayari sa ating mga alaga. Hindi po ako nagtanong kung ano yung nangyari. Nabilad ba sa araw or ano. Naisipan ko po na bukas pupuntahan ko doon sa bundok para i-check kung ano yung sitwasyon, kung bakit nakunan yung kalabaw natin doon. Kasi sayang. Pero wala na po tayong magawa. Lahat na pangyayari dito sa ating buhay, hindi po lahat pabor sa atin. May mga negative tayo na maranasan. Ba, di ba? Butan kayo siya. Butan kayo. Hindi katulad sa nating baka doon na anak ni Bitas. Kung nakahiga siya, pag napitan natin, ayaw niya magpalapit. Sa ating pag-alaga ng hayop mga kaprobinsya, marami na tayong naranasan. Sa nung una, may isa tayong baka na pinalagaan. Nahikog. Namatay. Doon sa bundok. Tapos, yung pinakagwapo nating kalabaw na si Palo dati. Palo din yung tawag natin sa kanya. Gwapong gwapo. Namatay siya. Doon pa siya namatay. Nang dumating tayo dito. Mga 2 taon na siguro nakalipas. Sobrang lungkot natin noon kasi pinakagwapong kalabaw natin yun na lalaki. Pero namatay siya. Tapos may baka din tayo na pinalagaan doon sa bundok. Nagkasakit, nagtai. Hindi natin naagapan agad kasi napakalayo. Namatay din. Ganon talaga yung pag-alaga ng hayop. Basta matagal ka na sa farming, marami tayong experience or marami tayong encounter na mga pangyayari. Pero tuloy lang tayo sa ating trabaho.
Mahilig po tayo sa hayop. Dito naman sa karosa nilagay yung pagkain niya mga kaprobinsya para hindi mabaon sa lupa. Wala siyang pakainan. Hindi pa kami nakagawa ng pakainan sa kanya. Hindi siya nanawag sa atin. Hindi katulad kay Bitang, yung isa nating baka na mga anak din next month. Isang linggo lang yung pagitan nila mga kaprobinsya. Ang lanta na siya, oh. May mga gatas sa yung didi niya. Base po sa ating naobserbahan dito, magkaiba yung dumalaga at saka inahin na or gatasan na. Pag gatasan ng mga kaprobinsya or inahin, pag nasa 8 buwan na yung tiyan nila mula sa pagkasta or sa pag-iay, hindi pa natin makita yung lanta or hindi pa lumaki ng gusto yung mga didi nila. Pero pag dumalaga pa lang, makita natin na may mga gatas na yung didi nila, lumaki na. Kahit dinamihan pa namin yung pagkain niya mga kaprobinsya, pero pumayat pa rin siya. Mga bukog-bukog. Dinamihan namin yung kupramel. Pero basta may anak, napakalakas ng dumidi siya kanyang anak. Ikaw ba? Pindog? Pindog? Ayok! 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 Oh my God! Buat kayo eh! Uy! Ang tamad mo naman! Psst! Psst! Uy! Uy! Tapulaan na uy! Muli ba ka na mo? Pagkatapula na. Tindog. Tayo ba? Para makaridi ka. Bilog na yung katawan niya mga kaprobinsya. Busog pa siguro to. Pero malaki na yung kuan. Didi na kanyang nanay. May mga gatas na. Jadi surbo kay ka ha. Pinagaluan na natin yung ating baka mga kaprobinsya. Yung puso niya, okay na. Tapulan. Bakahan eh. Kahit may mga bad news po na nangyari sa iba nating mga alaga mga kaprobinsya, pero pag makita natin yung ating baka dito na Red Brahman, makalimutan na natin oh. Ngayay ta? Ha? Gusto na niya magpaglaro sa atin oh. Ngayay ta? Oh, kiat na kaya. Sige, sige, sige. Ngayay? Ngayay ta? Suli oh. Sukol be, ngayay be. Dala be, dala be. Ikaw, didi na oh. Tapos nang kumain yung nanay mo. Wala kay marami na yung gatas niya oh. Yan po ang update sa ating alaga na kalabaw na pinalagaan doon ni Pare. Sa sunod na araw, bisitahin natin si Pare doon para kumustahin kung bakit nakunan yung kalabaw natin. Medyo marami po yung alaga natin na andun kay Pare mga kaprobinsya. 3 na kalabaw at saka 3 na baka. Kasi yung isa, yung anak, pinalagaan namin doon sa isa nating kumpare. Mga kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin oh. Lechong pabo. Lechong pabo naman. Saka yung lamang loob ng pabo oh. Halang-halang. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Okay. Kota, kita anig. Tingnan na kita anig. Pabo, lechon. Pero di naman tumatagal kay. Ada naman matagag. Magkakaglaran ba? Kung manato to. Ay, wala kayo. Sodo medyo. Adi noy.
Ito pangayan ko. Katahan ko ng Ginoo. Pinagday ko. Sibay kumalit. Hindi pa nakasyat, pero lasing na. Kala, diba? Diba sawa na ang punyaman ba? Kaya katahapi mo na ba kami ayaw yun? Bangga kayo mo tangkay. Wala nga idola na akong gagawin. Mga taga. Galing ako. Magkuha Tayo ng tali. matulog sa'yo, anak. Galing ako pa yun ako. Mga taga ko na talikod. Mura wag mo dihanan. Akala mo kung may ibang po? So, na din yung Kaya so ano jura yun. Go. Siguro, sa paasong turon. Pero unya tamaon kayo no. Huwag nga iwag, nakadumok-dumok na gani. Ako rin pa na ako. Nanakan. Ano ngayon ito? So, nakadumok-dumok na. Maugyo lagi, nakadumok-dumok. Maulit pa. Galing nga po din yun. Sige na, wala akong tinuan. Di na ako inom para makauli. Ang tama po niya pinagkanan. Kaya idam mo yung tiniyog gagawin. Patarang ko. Away la, ay tinoor. Oo. Ganguhal, wala lang ganguhal. Nga mo palutanda kayo yung mga. Kaliwat ano yung mga baldado. Nabalay ko mga pangkon lang po yun. Mga po ibigat niya. Ng mga dagko. Dako alim. Hindi ako nahubog dagay. Kakain mo sama. Ito oras, tubog tayo. Wag kasunod yun. Yung kaya ako nagan. Wala pa ba kay. Nga yun. Kailangan ko. Kailangan mo lang yun. Yan pa nila. Kaya ako nagan. Ay, ko ito. Ang tawag niya. Sila gasto niya. Ako ulit kong gasto niya. Walang. Di ko kasama na yun ang dahil ng hubog ka. Hindi pa kasama rin akong gasto. Ikaw? Wala kayo mong gasto. Ngayon ko tao. Wala. Ang tingala ko ng mami ko. Parang kakadyo tayo kasi mami ko na buta. Wala. Ano sikreto mo yun? Wala ko nila pagkamaayo na gano'n. Ayaw mo naman picture naman. Bisag nyo, magbuhan nyo naman. Nagano yung job? Buhan? Hoy! Hoy! Kung ano mas Virginio nila. Okay lang. Virginio. Pero wag ka sa ating balik karon. Wala ka ay. Pero isudag mo sa at. Naibahan na mo ra. Kaya yun. Kasi kayo mayo.
Pa. Kaway-tay ko. Pero mag... Lahi naman mo. Ano? Inubugang tagdula. Oo, oo. Dugmo dyan para inubog. Pagtao. Kadyo sa kayo. Dugmo. Bili ng kaliyota. Mm. Hindi nga binuhangan na Asa na ba ito? Pero, Ito ya. Boy, bitaw ko. bago ba yung natulong ko ito nga pa yung siya? Magkubo-kubo? Okay. Ay. Bayan to sa dali yan. Ano ko pa rin? Ngayon, libre na katanggal. Bang, kabay ka mo. Ito, dahil na po ito. Ano naging kapato niya? Taon. Sa. Kurot yun. Natin do ko buko. Oo. Diba? Ano, binang pare. Saan ba?